Representation of history. It involves a relationship between past and present, perceived on the hand as a temporary chain of events and on the other, symbolically as an interpretation that gives meaning to these events through varying cultural orientations, charging it with norms and values, hopes and fears. Ang kasaysayan ay talaan ng mga nakaraang pangyayari, lipunan at kultura. Kabilang dito ang pag-aaral at pagbibigay kahulugan sa nakaraan upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano umunlad ang mga lipunan at individual sa paglipas ng panahon. Gumagamit ang mga mananalaysay ng iba't ibang mapagkukunan tulad ng mga nakasulat na tala, archaeological artifact at oral na tradisyon upang pagsama-samahin ang isang kinatawan at tumpak na ulat ng kasaysayan. Ang isang mahalagang aspeto ng kumakatawan sa kasaysayan ay ang pagtiyak na maraming pananaw ang kasama. Sinisikap ng mga mananalaysay na ipakita ang isang mahusay at balanseng paglalarawan ng nakaraan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga pananaw ng iba't ibang grupo, kultura, at individual. Nakakatulong ito upang maiwasan ang pagkiling at nag-aalok ng mas komprehensibong pag-unawa sa mga makasaysayang kaganapan. Bukod dito, ang mga historiador ay madalas na umaasa sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga mismong account o ebidensya mula sa yugto ng panahon ng pinag-aaralan. Ang mga mapagkukunang ito ay nagbibigay ng direktang insight sa mga makasaysayang kaganapan at nagbibigay daan sa amin na ma-access ang mga iniisip, damdamin at karanasan ng mga tao mula sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pangunahing mapagkukunan, ang mga mananalaysay ay maaaring bumuo ng isang mas tumpak na representasyon ng kasaysayan. Mahalagang tandaan na ang kasaysayan ay isang patuloy na larangan ng pag-aaral at ang mga bagong tuklas at interpretasyon ay maaaring maghugis muli ng ating pag-unawa sa nakaraan. Ang mga mananalaysay ay dapat na patuloy na makisali sa kritikal na pagsusuri. Suriin ang ebidensya at akma ang kanilang mga pananaw habang lumalabas ang bagong impormasyon. Tinitiyak ng patuloy na prosesong ito na ang representasyon ng kasaysayan ay nananatiling dinamiko at patuloy na nagbabago. Sa huli, ang representasyon ng kasaysayan ay naglalayong magbigay liwanag sa karanasan ng tao na nagbibigay ng mahalagang insight sa ating kolektibong nakaraan at gumabay sa atin tungo sa mas mahusay na pag-unawa sa kung sino tayo ngayon. Halimbawa ng representasyon ng isang makasaysayang kaganapan, ang American Revolution. Ang Rebolusyong Amerikano ay isang makabuluhang kaganapan sa huling bahagi ng ika-18 na siglo na humantong sa pagsilang ng Estados Unidos bilang isang malayang bansa. Kapag kinakatawan ang American Revolution, susuriin ng mga historiador ang iba't ibang mga mapagkukunan at pananaw upang lumikha ng isang komprehensibong pag-unawa sa kaganapan. Maaaring magsimula ang mga mananalaysay sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pangunahing mapagkukunan tulad ng mga liham, tala-arawan, at mga dokumentong isinulat ng mga pangunahing tauhan tulad nila George Washington, Thomas Jefferson at Abigail Adams. Ang mga mapagkukunang ito ay nagbibigay ng mga personal na ulat ng mga motibasyon, estratehiya at karanasan ng mga sangkot sa rebolusyon. Nag-aalok sila ng mahalagang pananaw sa mga salik sa politika, panlipunan at pang-ekonomiya na nag-ambag sa rebolusyong digmaan. Bilang karagdagan sa mga pangunahing mapagkukunan, isa sa alang-alang din ng mga historiador ang mga pangalawang mapagkukunan na mga akdang scholar na isinulat ng mga historiador. Ang mga pangalawang mapagkukunang ito ay nagbibigay ng mga pagsusuri, interpretasyon at iba't ibang pananaw sa American Revolution. Maaari nilang talakayin ang epekto ng revolusyon sa mga marginalized na grupo tulad ng mga inalipin
na African American at mga tribo ng Native American na itinatampok ng kanilang mga karanasan at tungkulin. Pag kinakatawan ang Rebolusyong Amerikano, napakahalaga para sa mga historiador na magpakita ng balanseng pananaw na kinikilala ang mga tagumpay at limitasyon ng rebolusyon. Maaari nilang talakayin ang mga mithiin ng kalayaan at pagkakapantay-pantay na nagbigay inspirasyon sa mga revolusyonaryo. Ngunit sinusuri din ang mga kontradiksyon at hamon na kinakaharap sa panahon at pagkatapos ng tunggalian, tulad ng isyu ng pang-aalipin at ang pagbubukod ng kababaihan sa pakikilahok sa politika. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa pangunahin at pangalawang pinagmumulan, maraming pananaw at pagsali sa kritikal na pagsusuri, ang mga historiador ay maaaring lumikha ng isang kinatawan at tumpak na paglalarawan ng American Revolution. Tinutulungan tayo ng representasyong ito na maunawaan ang mga sanhi, kahihinatnan at komplikado ng mahalagang kaganapang ito sa kasaysayan ng Amerika. History from Below. History from Below seeks to take as its subject ordinary people and concentrate on their experiences and perspective, contrasting itself with the stereotype of traditional political history and its focus on the action of great men. It also different from traditional labor history in that its exponents were more interested in popular protests and culture than in the organizations of the working class, emerging partly from the preoccupations of the Communist Party historians group and past and present in the 1950s. In the following decade, the founding of the History Workshop movement at Ruskin College saw the emphasis shift from strict Marxism to women's history and oral history, as well as the encouraging the participation of non-academics. Ang History from Below ay isang diskarte sa pag-aaral at kumakatawan sa kasaysayan na nakatuon sa mga karanasan, pananaw at kontribusyon ng mga ordinaryong tao kumpara sa tanging pagtutok sa mga aksyon ng mga elite o top-down na pagtingin sa mga makasaysayang kaganapan. Ang pamamaraang ito ay naglalayong magbigay ng boses sa mga marginalized na grupo na kadalasang hindi pinapansin sa tradisyonal na mga salaysay at nagbibigay liwanag sa kanilang mga karanasan at ahensya sa paghubog ng mga makasaysayang resulta. Binibigyang diin nito ang kahalagaan ng pag-unawa sa kasaysayan mula sa pananaw ng mga taong wala sa mga posisyon ng kapangyarihan o pribilehiyo. Kapag kinakatawan ang kasaysayan mula sa ibaba, sinusuri ng mga historiador ang iba't ibang mapagkukunan kabilang ang mga oral na kasaysayan, tala-arawan, personal na liham, alamat at mga patotoo mula sa pang-araw-araw ng mga individual. Ang mga mapagkukunang ito ay nagbibigay ng insight sa pang-araw-araw na buhay, pakikibaka at adhikain ng mga taong maaaring hindi nag-iiwan ng mahalagang nakasulat na record ngunit gayunpaman ay gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng kasaysayan. Maaring saklawin ng kasaysayan mula sa ibaba ang isang malawak na hanay ng mga paksa at tema, kabilang ang mga kilusang manggagawa, aktibismo sa lipunan, relasyon sa kasarian at lahi, mga katutubong pananaw at mga kilusang pampulitika sa katutubo. Bukod sa iba pa, nilalayon nitong hamunin ang mga nangingibabaw na salaysay at mag-alok ng mas inklusibo at komprehensibong pag-unawa sa nakaraan sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga karanasan ng mga ordinaryong tao. Ang kasaysayan mula sa ibaba ay naglalayong magbigay ng boses sa mga taong naging marginalized o ibinukod sa kasaysayan na itinatampok ang kanilang mga kontribusyon at katatagan. Nilalayon nitong ipakita ang mga komplikado, pagkakaiba-iba at pagkakaugnay ng mga makasaysayang kaganapan na nagbibigay ng mas
nuanced at multifaceted na representasyon ng kasaysayan. Sa pangkahalatan, ang kasaysayan mula sa ibaba ay isang mahalagang pananaw sa makasaysayang representasyon dahil nagbibigay ito ng mas kumpletong larawan ng nakaraan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga pananaw at karanasan ng mga taong nakasanayan ng hindi napapansin o na-marginalize. Ang ilang mga halimbawa ng kasaysayan mula sa ibaba ay ang kasaysayan ng English working class ni E.P. Thompson na nag-explore sa pagbuo at pag-unlad ng unang manggagawa sa England mula sa ika-18 hanggang ika-19 na siglo.